ito pa mga kapuso, 18 milyong pisong pondo mula sa pork barrel ng isang mambabatas ang napunta sa isang proyektong pangkabuhayan sana ng daang-daang residente ng mga lungsod ng Malabon at Navotas. Ito po ay noong taong 2007 hanggang taong 2008. Pero ang ilan sa sinasabing benepisyaryo, wala raw natanggap na kahit anumang tulong mula sa non-government organization o NGO na nangasiwa sa naturang proyekto. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kung opisyal na dokumento lang ang pagbabasehan, isa si Mang Noni sa mahigit 1,200 residente ng Malabon at Navotas na nabiyayaan umano ng proyektong pangkabuhayan ng Jacinto Castel Borja Foundation sa pagitan ng taong 2007 at 2008. Ang mahigit 18 milyong pisong ginaso sa livelihood project galing sa pork barrel ni dating Malabon Navotas Representative Alvin Sandoval. Pero sabi ni Mang Noni, wala naman akong natanggap ng ganon. Hindi ko naranasan yung mga seminar ng ganyan, ano? Pirma niyo, sir? Hindi ko pirma yan, eh. Parang meron po pirma siguro, pero hindi ako. Dito lang sa isla ito, hindi ko ano. Pareho rin ang kwento ng ilan pa sa mga kapitbahay ni Mang Noni na nakatala bilang benepisaryo ng programa. Ito po ba yung pirma ni ma'am? Hindi. Wala po eh, kahit ano walang nakakarating sa akin. Swerte nung nakagamit ng pangalan ko. Baka maganda na buhay niya ngayon. Sa report ng Commission on Audit o COA, niwala nga raw paraan para makumpirma kung lehitimo ang mga benepisaryo dahil hindi naman nakalista ang address ng mga ito. Kaduda-duda rin daw pati ang mga supplier ng proyekto. Sa kabila ng ilang ulit naming pakiusap, tumangging magbigay ng anumang pahayag ang kampo ni dating Congressman Sandoval. Pinuntahan din namin ang registered address ng Jacinto Castel Borja Foundation sa gusaling ito sa Makati City. Pero ang tatlong kumpanyang nag-oopisina sa unit, sinabing walang nag-oopisina roong NGO. Ang building administration ng First Midland Condominium, wala rin daw record ng anumang NGO na nagrerenta sa alinmang unit sa gusali. Maliban sa kontrobersyal na proyekto sa Malabon at Navotas, halos 300 pang livelihood project na nagkakahalaga ng mahigit 2 bilyong piso ang kinwestiyon din ng COA sa kanilang Special Audit Report. Ang Technology Resource Center o TRC na nagsilbing implementing agency para sa lahat ng mga questionableng proyekto, aminadong nagmimistulang stampad na lang ang ahensya sa mga proyektong ine-endorso ng mga mambabatas. We became a conduit in the sense that we were like in the middle from the release of funds to the NGO. Kasi pagdating nga sa amin ng funds, meron ng kagad kaakibat yan na endorsement ng NGO, tapos meron na kagad kung paano i-implement. Si Mang Noni nang hihinayang, bakit daw kung sino pa ang tunay na nangangailangan, sila pa raw tila laging naiisahan. Tulad ngayon, nagkaedad na ako, medyo humina-hina na rin ang katawan ko. Naguguluhan din ako dyan eh. Bakit nagkaroon ako ng perma dyan eh? Samantalang eh, kung may mga seminar dyan, hindi naman ako nakaating. Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.